Barangay Love Stories. Love Stories. Libre lang ang mangarap. Pero hindi madaling abutin ang mga pangarap na ito lalo na kung kulang tayo sa gawa at puro lamang tunganga. Minsan ay kailangan din natin ng sipag at tiyaga upang gawing realidad ang buhay na gusto nating matamasa. Ikaw kapuso, naabot mo na ba ang mga pangarap mo sa buhay? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jason. Nakatira ako sa Valenzuela, Tubong Negros Occidental at 35 anyos na po sa ngayon. Katulad ng maraming Pilipino ay isa rin po ako sa mga araw-araw na nananalangin sa Diyos na sana balang araw ay makaahon din kami mula sa kahirapan. Maraming pagsubok na po ang dumaan sa buhay ko at ang lahat ng ito ay kinaya kong lampasan para lamang sa kagustuhang makaangat sa buhay. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay meron naman kaming maayos na buhay noong bata pa lamang ako. 8 kaming magkakapatid na namuhay sa pagsasaka. Pero masasabi kong simple man ang pamilya namin noon sa probinsya, ay hindi naman kami nauubusan ng makakain. Hindi namin problema ang pagkain noon, Papa Dudut, dahil may ilang ektarya kaming lupain na pagmamay-ari ng pamilya ko. Dito kami noon kumukuha ng pangkabuhayan at pati na rin ng pagkain sa pang-araw-araw. Ang problema nga lang po ay sobrang mabisyo noon ng tatay ko. Nalulong siya sa sugal hanggang sa maganda baon-baon kami sa utang dahilan para ibenta ni tatay ang ilan sa mga lupain namin. Dahil din sa pagkahilig nito sa sigarilyo at alak, kung kaya'y mabilis na tumamlay ang kalusugan nito. Labas-pasok siya noon sa ospital dahil sa sakit sa baga. Sa huli ay maging ang mga natitirang lupain namin ay naibenta na rin hanggang sa wala nang natira para sa amin. Ganon po kadaling maubos ang yaman at natuklasan ko po ang katotohanan ito sa murang edad. Grabe ang init. Oh, asan ang mga kapatid mo? Pasunod na po sila. May dinaanan lang saglit. Nauna na po akong umuwi. Ganun ba? Kapag dumating na sila, tawagin mo na yung iba para makakain na kayo ng pananghalian. Kayo na bahalang magluto ng kakainin niyo mamayang gabi ha. Baka gabihin ako. Bakit po? Alis kayo? Saan po kayo pupunta, Nay? Hindi ba nasabi sa'yo ng kapatid mo? Nasa ospital ang tatay mo ngayon. Bakit na naman po? Ano na naman pong nangyari kay tatay? Lumala yung sakit niya sa baga. Hirap huminga. Ayun, naka-oxygen ngayon sa ospital. Paano ba naman po kasi? Pagkalabas niya ng ospital, Yossi agad ang una niyang hinahanap. Hindi na po siya natuto. Ano pa bang magagawa natin? Adik na yung taong yun sa sigarilyo. Wala nang ginawa yung tatay mo buong buhay niya kundi magsunog ng baga Bakit po kasi hindi niyo pinagsasabihan? Aba, araw-araw kong pinagsasabihan niyang tatay mo. Nakikinig ba? Kamatayan nga, hindi siya mapigilan, sigarilyo pa rin ang hanap Ako pa kaya? Yung mga taong ganong katigas ang ulo, hindi mo na mababago. Anong gusto niyo, Nay? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Kung yun ang gusto niya, bahala na siya. Ay, sawa na ako. Sawa na akong mag-alaga ng tao. Tumatanda na ako't lahat, nag-aalaga pa rin ako ng tao hanggang ngayon. Pagod na ako. Saan na naman po tayo kukuha ng pambayad sa ospital niyan? Huwag niyo pong sabihin pati yung natitirang lupa natin, ibebenta niyo na rin. Wala na tayong ari-arian, Jason. Lahat na benta na, matagal na. Hindi na natin pag-aari yung lupang sinasakan yung magkakapatid. Ano? Paano po nangyari yun? Sa dami ng utang ng tatay mo, sa dami ng gastos natin sa ospital, sa dami yung magkakapatid, kulang na kulang pa yung mga lupain ng tatay mo para mabayaran lahat ng perang kailangan nating bayaran. Malapit nang sumabog tong ulo ko sa kakaisip kung saan ako pupulot ng pera ngayon.
Nay, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala! Mag-aabang lang tayo ng milagro. Baka sakaling may mahulog na salapi dyan mula sa langit. Ay! Nga pala, napag-usap pa ho ang tatay nyo kaya kayo na munang inaasahan naming magtrabaho para sa pamilya natin. Po? Hindi po ako pwedeng tumigil. Magtatapos na po ako sa high school eh. Hindi ko kayo kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Sapat lang ang kinikita ko sa trabaho para sa pang-araw-araw natin. Saan ako kukuha ng pampaaral sa inyo, Aber? Problemado na nga ako sa gastos ng tatay niyo sa ospital eh. Kahit yan na lang ang maitulong niyo sa amin. Nay, kapag nakapagtapos po ako ng college, makakatulong po ako sa inyo. Kailan yan? Pagkatapos ng 4, 5 taon? Eh baka patay na kami niyan dahil wala na tayong makain. Hihinto ka lang naman eh. Pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang mag-aaral kapag nakaluwag-luwag na tayo. Hindi po ako papayag. Gagawa po ako ng paraan, makatungtong lang ako ng college. Ay, ikaw bahala. Basta wag kang aasa sa amin ng tatay mo dahil hirap na talaga kami. Tandaan mo, may mga bata ka pang kapatid. Pagkain ng pangunahing kailangan natin ngayon, hindi ang pag-aaral. Maghahanap po ako ng trabaho. Ako po magpapaaral sa sarili ko. Desisyon mo yan. Sige na, aalis na ako. Malayo-layo pa ang lalakarin ko. Nasaan yung payong na ginamit nyo? Pahiram ako. Mainit sa daan, baka mamaya ako pa ang ma-heat stroke. Madagdagan pa gastos natin. Nasa labas po. Pakainin mo mga kapatid mo, ha? Sige na, alis na ako. Opo, sige po. Papadudot pabalik-balik na noon si tatay sa ospital. Ito ang dahilan kung bakit mas nalubog pa kami noon sa utang. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagpatinag at pilit kong ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Nasasayangan po kasi ako sa pinag-aralan ko kapag bigla akong titigil sa eskwela. Hindi naman po sa pagmamayabang pero nakapagtapos po ako bilang valedictorian noong elementary ako at mataas din ang marka noong high school. Para mapag-aral ang sarili ay nagtrabaho po ako sa tubuhan. Ang 50 pesos na baon ko ay pinagkakasya ko po para sa isang linggong pagkain. Dagdag pasakit pa noon na nasa malayong lugar ang paaralan namin at kinakailangan kong tumira sa isang boarding house. Mabuti na lamang at may nahanap akong boarding house na mura kung saan ay 5 kaming nagkakasya sa iisang kwarto. Para naman po sa mga gastusin ko sa eskwela ay nagbebenta po ako noon ng iba't ibang uri ng pagkain sa classroom. Mabuti na lamang kahit papaano ay supportive naman ng teachers at classmates ko noon. Maliban po dito, Papa Dudut, ay nagtatrabaho rin ako tuwing Sabado at Linggo. Sinisikap kong umuwi sa amin kahit na maglakad pa ako sa ilalim ng tirik na araw para lamang makapagtrabaho sa sakahan. Aaminin ko po na nahirapan akong balansehin noon ang pag-aaral ko at pagtatrabaho. Kaya ang kinalabasan nito ay apektado ang mga grado ko. Ito ang papipirmahan mo sa akin? Puro line of 7 na grado? Tingnan mo nga tong isang subject, muntik ka nang bumagsak. Pasado pa rin naman po ah. Ang mahalaga may natututunan pa rin ako. May natutunan? Kung totoong may natutunan ka, hindi dapat ganito kababa ang grades mo. Nay, line of 9 man yan o pasang awa, pare-pareho lang din naman po yung pasado. Yan niyo po, babawi po ako sa susunod. Tataas na po yan, sa susunod na pirmahan niyo yung card ko. Ay nako, hindi na ako aasa. Baka sa susunod puro bagsak na to. Nay naman, wala po ba kayong tiwala sa anak niyo? Hindi ko alam. Baka naman kasi porke ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, ginagawa mo na kung ano-anong gusto mong gawin doon. Baka mamaya sa halip na mag-aaral, pagbubulakbol na ang inaatupag mo. Bulakbol? Hindi na nga po ako nakakapaglaro ng basketball kasama mga kaklase ko eh. Sa sobrang abala ko sa pagtatrabaho, hindi na ako nakakapag-review. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko na nga po alam kung anong uunahin ko. Gagawa ba ako ng assignment o gagawa ako ng kakanin na ibebenta ko kinabukasan? Ay bakit galit ka? Nakakatampo lang po kasi kayo na na ganyan kayo mag-isip sa akin.
Malay ko ba kung anong ginagawa mo doon? Natural lang na ganyan ang isipin ko lalo na't proud ka pang ipakita sa akin yung mababa mong grado. Pirma nyo lang naman po ang kailangan ko eh. Pirma nyo na lang po yan para maibalik ko na sa Lunes. Huwag mo nga akong inaartehan dyan. Oh, ayun na yung card mo. Salamat po. Hindi naman ako nag-iinarte. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Ano? Gusto mong ipamukha sa akin na naghihirap ka para makapag-aral? O edi congratulations! O etong palakpak ko! Dakila kang anak! Ginusto mo yan, di ba? Pinilit ba kita? Hindi naman, di ba? Sabi ko sa'yo, huminto ka muna pero mapilit ka. Hindi ka makatulog? Ikaw lang ba ang hindi makatulog? Ako rin, Jason. Ako rin. Hirap din akong makatulog kakaisip kung paano ko bubuhayin ang pamilyang to. Sobrang dami ng paghihirap at sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw kaya huwag kang nagrereklamo dito sa harapan ko. Hindi naman po ako nagrereklamo eh. Gusto ko lang naman po na ma-appreciate nyo yung ginagawa kong effort. Na may ginagawa ako para matapos na natin tong problemang meron tayo. Dahil kung huminto man ako sa pag-aaral, hanggang kailan tayo haharap sa kahirapang tunay? Sino ang magtataguyod sa atin? Hindi po ako nagrereklamo. Tinitiis ko nga po na maglakad ng kilo-kilometro para lang makauwi dito at makatulong sa mga kapatid ko eh. Tinitiis ko ang puyat, ang gutom, makapasok lang sa klase kahit na pagod na ang katawan ko. Masaya ako kahit na palakol lang ang grado ko. Alam niyo kung bakit, Nay? Kasi yan na lang po yung pinakapositibong bagay na meron ako ngayon eh. Ang malaman na pasado ako kahit mababa lang ang grades ko. Ibig sabihin nun, may napupuntahan po yung pagod ko. Lahat ng hirap ko. Kaya sobrang sama lang ng loob ko na makitang dismayado kayo sa akin kasi alam nyo, malapit na akong sumuko. Konting-konti na lang po gusto ko na talagang sumuko pero naisip ko po nandito na ako eh. Ako yung umako ng responsibilidad. Ako yung nangako na tatapusin ko ang pag-aaral ko. Natatapusin ko ang kahirapan natin at tutuparin ko po yun. Pero sana kahit konting suporta man lang, Nay, mula sa inyo. Mahirap bang ibigay yun? Hindi naman ako dismayado eh. Nagtaka lang ako kasi alam ko matalino kang bata. Alam ko na may ibubuga ka. Siguro nga medyo masakit yung mga salitang nabitawan ko kanina pero dala na lang din siguro yon ng magulong utak ko. Sobrang dami na ng pinapasan kong problema, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pero gusto kong malaman mo na malaki ang pasasalamat ko sa iyo, anak, dahil kahit papano may pangarap ka para sa pamilya natin. Ikaw ang dahilan, kayo ng mga kapatid mo, kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy akong kumakapit. Kaya sana wag ka ring sumuko. Maraming salamat po, Nay. Malaking bagay po to para sa akin. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Abutin mo ang pangarap mo. Para sa sarili mo, para sa amin. Halika nga rito. Payakap nga. Ang anak ko. Nangangayayat ka na. Kumain ka ng madami habang nandito ka sa bahay. May bago akong pitas na talbos ng kamote dyan. Talaga po? Oo, dagdagan natin ng kamatis para mas masarap. Papa Dudut, hirap man ay nagsumika po akong makapagtapos ng high school, Papa Dudut. Sa tulong ng determinasyon at suporta mula sa pamilya ay nakamit ko rin sa huli ang inaasam kong diploma. Muntik na nga po akong hindi makagraduate dahil late ako nakapagbayad ng mga miscellaneous and graduation fee. Mabuti na lamang po at nagawa namin ito ng paraan. Gustuhin ko man pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo pero hindi na po talaga namin ito kinaya. Masyado pong matagal ang panibagong 4 na taong pag-aaral. Kaya naman minabuti kong isantabi muna pansamantala ang pag-aaral para makapagtrabaho. Ipinangako ko na lamang po sa sarili ko na kapag nakapag-ipon na ipagpapatuloy ko ang pag-aaral at tatapusin ko ang kolehiyo. Masaya na po ako noon na nakapagtapos ako kahit hanggang high school lamang. Sa aming kasing magkakapatid ay ako lamang ang umabot sa ganong level ng edukasyon.
Katulad ng pinangako ko kay nanay ay agad po akong naghanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. Pero nang mga panahong yon ay alam kong wala po akong mapapala kung mananatili ako sa probinsya. Kaya naman nagpasya po akong subukin ang swerte ko sa Maynila. Pagka-graduate ay agad po akong lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po akong kaalam-alam noon kung ano ang magiging buhay ko sa Maynila, Papa Dudut. Para akong batang napadpad sa isang napakalaking syudad na first time lamang makakita ng mga naglalakihang gusali at dami ng mga taong abala sa sari-sarili nilang mga buhay. Sa awa ng Diyos ay mabilis naman po akong nakahanap ng trabaho bilang tendero sa Baclaran. Nagtagal naman po ako sa trabaho kong yon ng ilang buwan, kaso nga lang po ay hindi ko na po nakayanan ang trabaho dahil sa amo ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya ko naman po ang magtinda. Ang problema nga lang ay masyadong masungit at strikto ang naging amo ko. Konting pagkakamali ay katakot-takot na alak or talak ang inaabot ko. Minsan nga po ay minamaltrato pa nila ako. Lahat ng sisi sa akin nila ibinubunton kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Mabuti na lamang at marami akong nakilalang kaibigan sa lugar na yon at kahit papaano ay nakaya kong tagalan ang amo ko. Sa totoo lang po ay kaya ko namang sabayan ang galit ng amo ko, kaso nga lang ay sa sobrang bigat ng trabaho ay kulang na kulang ang natatanggap kong kakarampot na sweldo mula sa kanya. Kaya naman noong may ialok sa akin ng kaibigan ko na ibang trabaho ay agad ko na po itong pinatos ng walang pag-aalinlangan. Uy! Ba't nakatuwa nga ka dyan? Yossi, gusto mo? Ayoko. Hindi ako nag-yosi. Isa yan sa mga dahilan kung bakit naghirap ang pamilya namin. Talaga? Paano naman nangyari yun? Dahil sa yosi na yan, nasira ang baga ng tatay ko. Labas-pasok siya sa ospital hanggang sa nagkanda utang-utang kami. Nabenta lahat ng lupa namin hanggang sa wala nang natira. Natigil yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Ayun, nalubog kami sa kahirapan. Saklap naman pala ng buhay mo. Pwede nang ibenta sa magpakailanman. Talaga, pwede ba? Si Raulo, joke lang yun. Kala ko pa naman totoo. Ganda pa naman sana ng storya ng buhay ko. Mahirap ka pa rin naman eh. Saka na lang kapag gumanda na ang buhay mo para inspiring at may mapupulot na aral. Paano gaganda ang buhay natin sa pagtitinda lang? Kala ko pa naman nandito na sa Maynila ang sagot sa kahirapan namin. Pareho lang din pala ang buhay dito mula sa pinanggalingan ko eh. Gusto mo bang sumama sa akin? Mag-a-apply ako ng trabaho eh. Talaga may alam ka mapapasukan? Saan? Naghahanap ng trabador yung factory na pinagtatrabaho ng pinsan ko. Kaso sa Valenzuela yun. Maganda ba sahod dun? Kumpara sa sinasahod mo ngayon? Siyempre naman. Tumatanggap ba sila kahit high school lang ang tinapos? Hindi ko lang sigurado eh. Pero tingin ko naman, oo. Subukan mo rin mag-apply. Huwag kang mag-alala. Tutulungan tayo ng pinsan ko makapasok. Sige nga. Para maiwan ko na yung amo kong madamot na kuripot pa. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit. Kasi ako malilipatang trabaho eh. Akala ko noon, okay na kahit high school graduate ka lang. Hindi ko alam na pahirapan palang makakuha ng trabaho rito. Mahirap talaga. Ika nga nila, survival of the fittest ang buhay dito. Kung mahina ang loob mo, tatapakan ka lang ng ibang tao tulad nating nangangarap ding takasan ng kahirapan. Tingin mo, maayos na ang buhay natin kapag lumipat tayo dun sa factory na sinasabi mo? Wala tayong kasiguruhan, pero tignan mo naman ang estado natin ngayon sa kanya-kanya nating trabaho. Lalo na ikaw, nasabi mo di ka pa pinapakain ng maayos ng boss mo. Oo, hindi yun nagpapakain lalo na pag walang benta. Oh, di ba? Di hamak na mas maayos tong trabaho sinasabi ko kumpara sa kung anong meron ka ngayon. Ano bang klaseng factory yun? Hindi ko alam eh. Pagawaan yata ng plastic. Kung ako sa'yo, ihanda mong resume mo. Kailangan pa ng resume dun? Oo, tapos dayain mo na lang. Anong dayain? Kopyahin mo na lang yung ginawa ko sa akin. Nagdagdag lang ako ng experience. Baka mahuli naman tayo dyan. Hindi na nila malalaman yan. Ang mahalaga, makita nilang may experience tayo.
Pero kung sa bagay, may backer naman tayo. Sure ako may papasok tayo ng pinsan ko kasi matagal na yung nagtatrabaho sa factory na yun eh. Sige, sabihan mo ako kung kailan ka mag-a-apply. Sasabay ako. Tapos kapag nakuha tayo, hanap na lang tayo ng matutuluyan sa Valenzuela. Okay, magandang plano yan. Baka ito na ang hinihintay natin na mag-aahon sa atin sa hirap. Sana nga. Hindi na ako noon nagdadalawang isip pa, Papa Dudut, tuwing may opportunity na dumarating sa akin. Wala naman akong karapatang mamili ng trabaho dahil ako ang nangangailangan, kaya noong may offer sa akin ang kaibigan kong si JB ay agad po akong umoo. Wala pang isang linggo ay nakatanggap kaagad kami ni JB ng balita na nakuha na kami sa factory na ina-applyan namin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pinsan ni JB o baka dahil kailangan lang talaga nila ng trabahador kung kaya kami nakuha kaagad. Bastang mahalaga ay may bago na akong trabaho. Unang araw ko pa lamang sa trabaho ay agad na akong nagpa-impress sa boss namin. Nahirapan nga lang po ako sa pakikipag-usap sa boss ko dahil foreigner siya. At ang pangunahing lingwahe na ginagamit niya ay English. May kaunting kaalaman naman po ako sa pagsasalita ng English. Pero ito ang isa sa mga subject kung saan ay mahina ako noong nag-aaral pa lamang ako. Palagi rin po akong kinakabahan at nauutal tuwing sinusubukan kong kausapin ang boss namin dahil hindi ako marunong magsalita ng English na straight. 12 hours ang trabaho namin, Papa Dudut, kapalit ng 250 pesos na sahod sa pang-araw-araw. Kulang na kulang po ito sa mga gastusin ko dahil may binabayaran pa akong upa at kuryente. Halos araw-araw ako noon kung kumain ng lugaw para lamang makatipid. Sinubukan ko rin pong maghanap ng sideline pero dahil nga high school graduate lamang ako ay nahirapan akong makakita ng pangalawang trabaho. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay napansin din ng boss ko ang kasipagan ko sa trabaho. Halos mag-iisang taon pa lamang kami ni JB sa factory nang bigla akong naipromote ng boss ko at ginawa niya akong production checker, Papa Dudut. Congrats naman sa bagong promote. Salamat. Painom ka naman dyan. Total day off natin bukas. Ikaw ang hilig mo talaga sa bisyo. Tigilan mo na yung pag-inom at paninigarilyo. Bukod sa nakakasama na sa kalusugan, gastos lang yan. Ayaw mo naman libre. Hindi talaga ako manlilibre. Marami pa akong kailangan bayaran eh. Tsaka kailangan ko rin magpadala ng pera sa probinsya. Marami akong kapatid na sinusuportahan. Ang bait mo naman palang kapatid. Kailangan kong bumawi sa kanila eh. Sa aming magkakapatid, ako lang ang tumuloy sa pag-aaral. Lahat sila tumigil kaya ako lang ngayon ang inaasahan nilang lahat. Hindi ba nakaka-pressure yan? Yung sa'yo nakaasa ang lahat tapos hindi naman sapat yung sinasahod mo? Wala namang mangyayari kung magpapadala ako sa pressure eh. Wala naman tayong choice kundi magpatuloy pa rin. Tumatakbo ang oras kaya kailangan din nating sumabay kahit na maliit lang ang kinikita. Ikaw ba? May sinusuportahan ka rin ba sa inyo? Meron, yung anak ko. May anak ka na pala? Oo, anak sa pagkabinata. Sino nag-aalaga sa kanya ngayon? Lola niya. Matagal na nga ako hindi nakakauwi sa amin eh. 5 taon na rin. Matagal na ha? Wala ka bang planong bumisita ron? Mahal ang pamasahe. Imbis na gumasos pa uwi, ipapadala ko na lang. Tapos may video call naman. Mas tipid yun. Kung sa bagay. Mabalik tayo sa promotion mo. Napapansin mo ba na parang paborito ka ng boss natin? Talaga ba? Parang hindi naman. Asus, nagmaang-maangan pa to. Sa'yo nga binigay yung nakabakanting posisyon eh. Sa'yo na bago lang kumpara sa ibang nagtatrabaho dito ng ilang taon na. Baka nakita lang ni boss na sa akin bagay yung posisyon na nabakante. Yun lang yun. Hindi. Tingin ko favorite ka nun. Paanong favorite hindi nga kami nag-uusap. Tuwing dumarating siya sa site, lagi akong umiiwas eh. Bakit ka naman umiiwas? Englisher kasi pre. Spoken in England. Hindi lang normal na nosebleed yung nangyayari sa akin eh. Bumubulwak palabas yung dugo ko galing sa ilong kapag nakikipag-usap ako sa kanya. Kala ko ba valedictorian ka nung elementary ka? Oo nga, valedictorian ako nun.
Ibang usapan naman nung elementary, ibang usapan yung ngayon. Bakit ikaw? Kaya mo bang magsalita ng English ng diretso? Oo naman, ako pa. Weh, paano nangyari yun? Pareho lang naman tayong hindi nakatungtong ng college. Alam mo, ganito lang itsura ko pero mahilig ako magbasa. Mahilig ako manood ng mga pelikula na Hollywood. Doon ako natuto magsalita ng English. Hindi mo kailangan mag-college para matuto magsalita. Pwede mo naman turuan ng sarili mo eh. Totoo ba? Oo! Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan, sabi nga nila. Kung gusto mong makausap ng maayos ang boss natin, turuan mo sarili mo magsalita ng English. Madali lang naman eh. May libro ka ba dyan? Pahiram naman ako. Gusto ko rin matuto. Bumili ka ng dictionary, mura lang yun. O di kaya magbasa ka ng dyaryo, ng magazine. Check mo sa opisina ni boss. Araw-araw may dyaryo dun. Ganun lang ba talaga kadali yun? Oo, maniwala ka sa akin. Magbasa ka lang ng magbasa hanggang sa masanay ka. Ay, kung bakit kasi hindi marunong magtagalog yung boss natin eh. Boss natin yun eh. Ikaw ang mag-a-adjust. Papa Dudut, nainganyo ako sa mga sinabi ni JB. Sinubukan kong aralin kung papaano ang magsalita ng English nang sa ganon ay makausap ko ng maayos ang boss namin tuwing nagpupunta siya sa factory. Bumili ako ng mga mumurahing libro na second hand at ito ang binabasa ko tuwing break time, bago matulog at tuwing kumakain. Inaral ko rin po kung paano magsalita ng ang mga foreigner sa mga pelikula. May sarili akong dictionary kung saan ay nahanap ang mga salitang hindi ko maintindihan. Para akong nanumbalik sa pag-aaral. Ang kaibahan nga lang ay ako na mismo ang nagtuturo sa sarili ko. Sa pagtagal ng mga taon ay unti-unti po akong natutong magsalita ng English. Mas lalo tuloy na na-impress sa akin ang boss ko dahil sa determination na matuto. Dahil dito ay mas lalo tuloy akong ginanahan sa trabaho ko. Mas pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut. At ito na ang nakita sa akin ng boss ko. Kaya nang mag-resign ang supervisor namin dahil sa katandaan ay ako ang ipinalit ng boss namin sa iniwan nitong pwesto. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa boss ko, Papa Dudut, dahil pinapahalagahan nito ang kasipagang ipinapakita ko. Abot langit ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga sunod-sunod na opportunity na ibinibigay niya sa akin. Pero ang hindi ko po alam, iba na pala ang tingin ng mga katrabaho ko sa akin. Hindi pala lahat ay masaya sa success na natatanggap ko sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para bang bitter sa akin ang ilan sa mga katrabaho ko at naiintindihan ko naman sila dahil di hamak na mas matagal na ang inilagi nila sa trabaho kumpara sa akin. Pero tingin ko naman po ay deserve ko rin ang mga promotion na natatanggap ko dahil alam ko sa sarili ko na masipag akong empleyado. Yun nga lang ay pilit na nagbubulag-bulagan ang mga kasama ko. Hindi nila nakikita ang mga ginagawa ko, sa halip ay ginagawa nila ako ng mali siya. Kesyo sip-sip daw ako sa boss namin, pakitang tao, at di hamak daw na mas deserve ng iba ang pwesto ko sa ngayon. Hindi nila matanggap na ang isang hamak na high school graduate lang ay supervisor na nila ngayon. Lalo na't karamihan sa mga kasama ko sa trabaho ay nakapagtapos pa ng kolehiyo. Sa kabila ng paninirang ginagawa nila sa akin, Papa Dudut, ay hindi po ako nagpatinag. Hindi ko na lamang sila pinansin at sa halip ay mas pinagbuti ko ang trabaho ko. Ipinakita ko sa kanila na para sa akin talaga ang pwestong ibinigay sa akin. Ako na noon ang kumukuha ng mga aplikante sa factory, Papa Dudut. Doon ako bumawi. Wala akong pakialam noon kung college graduate man o walang tinapos ang nag-a-apply. Ang mahalaga ay marunong sila at masipag sa trabaho. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa ilan sa mga aplikante na hirap makahanap ng trabaho sa kadahilan ng hindi sila nakapagtapos. At ayokong ipagkait sa kanila ang opportunity na naranasan ko noong ako ang nangangailangan.
Di ka pa uuwi? Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang itong mga ginagawa ko. Ano bang ginagawa mo? Tinitingnan ko lang itong mga bagong aplikante. Kailangan natin ng kapalit ng mga nagsialisan eh. Oo nga pala. Lagi ko nakakalimutan na boss na pala kita. Ito naman, wala namang nagbago. Lagi kong tatanawin na utang na loob sa'yo itong pagpasok ko dito sa trabaho. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako rito ngayon. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nung tayo nasa posisyon ng mga to. Mga naghahanap ng trabaho. Pero ngayon, ikaw na mismo ang namimili ng empleyadong papasok dito sa factory. Oo nga eh. Ito yung mga grasya na binibigay sa atin pero di natin napapansin. Kasi karaniwan, ang inaasahan nating pagbabago, yung biglaan. Pero ang totoong pagbabago, inaabot yan ng matagal na panahon. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi na kailangan nating lumingon sa pinanggalingan natin. Para nang sa ganun, makita natin yung mga pagbabago sa buhay natin. Tingnan mo ako. Dati palugaw-lugaw lang pero ngayon, nakakain ko na yung mga gusto kong kainin. Bilib talaga ako sa'yo, pre. Alam mo, tuwing nagsasalita ka para kang si Dr. Jose Rizal. Parang kailangan yatang lahat ng sinasabi mo isulat sa libro tapos pag-aaralan ng mga kabataan para marami sila matutunan. Loko-loko ka talaga. Gusto mo, gumala tayo bukas? Total, day off naman natin eh. Di ako pwede bukas eh. May pasok ako. Pasok? Saan? Nag-enroll ako sa TESDA. May kinuha akong course dun. Talaga? Ikaw na talaga, pare. Ang taas-taas talaga ng pangarap mo sa buhay. Hindi ka talaga papipigil eh, no? Ayoko kasing maranasan ng mga magiging anak ko yung buhay na dinanas ko eh. Sabihin na lang natin na inaayos ko na yung future nila ng ganito kaaga. Kasi kung susumahin natin, sa akin talaga nakasalalay eh kung ano yung magiging buhay ng sarili kong pamilya sa inaharap. Swerte na magiging pamilya mo, pre. Planado mo na talaga magiging takbo ng buhay mo. Kung nakaranas ka ng paghihirap, hindi mo na talaga gugustuhin bumalik sa ganong klase ng buhay. Ibig bang sabihin yan, yung pag-enroll mo sa TESDA, may plano ka umalis dito sa factory? Eh hindi naman habang buhay, mananatili tayo rito. Para mag-grow, you have to go. English yun ah. Ang gusto ko lang puntuhin, para lumago tayo bilang tao, kailangan din nating sumubok ng ibang bagay. Hindi pwede na tatanggapin mo na lang ang buhay na meron ka ngayon. Sa bagay, tama ka naman pero hindi ba parang masyado ka naman yata nagmamadali? Kailan lang nung naging supervisor ka? Lasapin mo naman yung tagumpay mo. Hindi yung kakatungtong mo pa lang sa stage, lilipat ka na kaagad sa next stage. Bahala ka. May kasabihan nga na kung gaano ka kabilis umakyat, ganon ka rin kabilis bumulusok pababa. Nasa tao naman yun kung hahayaan niya yung sarili niya na bumulusok pababa. Tsaka hindi naman ako nagmamadali eh. Siyempre hindi ko rin naman sisirain yung tiwala sa akin ng boss natin. Sobrang laki ng tiwalang ipinagkaloob niya sa akin kaya hindi ko naman siya kayang talikuran na lang ng basta-basta. Tama yan. Dapat one step at a time lang. Pero ikaw ba? Total pinag-uusapan na natin ang future. Yung love life mo, wala ka bang planong paggalawin ng baso? Saka na yan. Di ba nga kakasabi ko lang sa'yo na hindi pa ako magpapamilya hanggat hindi pa ako handa lalo na pagdating sa yaman. Hindi ka naman bubuo ka agad ng pamilya eh. Sisimulan mo lang yung love life mo. Bahala ka. Baka maubusan ka ng mapapangasawa dyan. Tsaka alam mo pre, hindi naman biglaan yung pagmamahal eh. Parang success din yan na kailangan pagtrabahuhan at palawakin. Saka na siguro yung love life na yan. Ayusin ko muna buhay ko. Ikaw ang bahala. Oh, paano ba yan? Mauna na ako sa'yo. Out ko na eh. Sige, ingat ka pa uwi. Kita-kits na lang tayo sa boarding house. O ingat ka rin. Papa Dudut, ilang taon pa ang pinalipas ko bago ako tuluyang nagpasyang i-level up ang estado ko sa buhay. Naisip ko noon na oras na rin siguro para palawakin ko pa ang experience ko. Sinubukan ko pong mag-apply sa call center. Kasabay nito ay naghanap din ako ng maraming trabaho sa ibang bansa bilang Plan B. Sa tulong ng kakilala ay nakapag-apply naman ako bilang salesman sa Saudi Arabia. Wala po akong pinagsabihan ng plano ko, Papa Dudut, habang nilalakad ko ang mga requirements ko para sa pag-abroad ko. Maliban na lamang kay JB na ang tanging alam lang noon ay naghahanap ako ng trabaho sa call center. Gusto ko kasi na sure na ang pag-alis ko bago ako magpaalam sa boss ko at sa mga katrabaho ko. Kaso nga lang, Papa Dudut, kung kailan malapit nang makumpleto ang mga papeles ko ay bigla naman akong nagkaroon ng problema.
Hindi ako nakapasa sa medical examination dahil nalaman kong meron pala akong pulmonary tuberculosis. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi na po natuloy ang paglipad ko sa Saudi. Nang mga panahong yon ay halos abot kamay ko na ang mga pangarap ko. Pero bigla na lang po itong gumuho ng walang pasabi. Oh, anong meron? Bakit parang bagsak naman ang mukha mo dyan? May nangyari ba? Wala. Pagod lang ako sa trabaho. Anong wala? Hindi ganyan ang itsura ng pagod. Yang mukha mo ngayon, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Malalim lang ang iniisip ko ngayon. Gaano ba kalalim? Baka sakali may maitulong ako. Hindi kasi ako nakapasa sa medical ko, pre. Para sa call center? Bakit daw? May sakit ka ba? Medical para sa pagpunta ko sana sa Saudi. Ha? Mag-a-abroad ka? Ba't di mo sinasabi sa akin? Sasabihin ko naman sa'yo kapag nakumpleto ko na yung requirements ko, kaso nga, bagsak ako sa medical. Alam ba to ni boss? Hindi niya alam to, hindi ko sinabi. Wala talaga akong pinagsabihan. Mabuti na nga yun kasi hindi naman na pala talaga ako matutuloy. Plano mo palang mag-abroad? Akala ko sa call center ka lang lilipat. Nung una nag-apply ako sa call center. Nakuha nga ako dun. Kaso naisip ko, sayang din naman yung pinag-aralan ko sa TESDA kung hindi ko gagamitin. Kaya ayun, sinubukan ko mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Natanggap naman ako. Minalas nga lang sa medical. Sayang naman. Pero at least may call center kang babagsakan, di ba? Hindi na rin ako tutuloy dun. O bakit naman? Baka hindi rin ako matanggap kapag nalaman nilang may sakit ako. Teka, ano bang sakit mo? Basta, wag mo na lang alamin. Nakamamatay ba yan? Nagpapagamot na ako, wag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Hindi naman siguro yan cancer, no? Hindi oh. Yahan mo na yan. Tiyak ako marami pang darating na opportunity para sa'yo. Siguro nga paraan na rin to ni Lord para sabihin sa akin na kumalma muna ako. Sobra yata ako nagmamadali eh. Naging gahaman na tuloy ang labas ko. Hindi mo rin naman masisisi ang sarili mo. Siyempre, ako rin naman kung alam kong kaya ko pang iangat ang buhay ko, gagawin ko na agad-agad. Oo nga, nandun na tayo pero may tinatawag din tayong timing eh. Baka may ibang plano lang talaga siguro para sa akin si Lord kaya ganun yung nangyari. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit ka nagmamadaling umalis sa factory? Maganda naman ang buhay mo dun eh. Kaya nga naisip ko na manatili na lang muna dun. Kailangan ko muna sigurong tumigil at i-absorb ang mga blessing na meron ako ngayon. Sa sobrang focus ko sa future ko, hindi ko na nakikita yung mga bagay na kailangan kong ipagpasalamat. Ay, totoo yan. Nakaka-addict din naman kasi minsan ng tagumpay. Kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo na. Kaya tuloy marami sa atin na pumapalpak sa buhay kasi bira lang sila ng bira. Minsan kailangan din natin makontento pansamantala. Pinag-iisipan ko nga kung pagbibigyan ba ako ni boss na magpahinga muna sa trabaho habang nagpapagaling ako. Subukan mo magpaalam sa kanya. Mukha namang seryoso ang kalagayan mo. Kahit tayo mo sabihin sa akin kung ano yung sakit mo. Isa pa, maganda naman ang track record mo. Never kang absent, never kang late. Puro OT ka nga kahit walang bayad. Mabait naman yun. Sigurado akong pagbibigyan ka. Tsaka may rason ka naman. Tingin mo? Oo. Alam mo pre, pagsubok lang yan. Kung totoo yung sinasabi mo na hindi naman life-threatening yung sakit mo, malalampasan mo rin yan. Basta tandaan mo lang na nandito lang akong tropa mo kapag kailangan mo ng tulong. Salamat pre. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Papa Dudut, hindi rin po ako noon natuloy sa call center na ina-applyan ko dahil sa takot na baka hindi rin ako makapasa sa medical. Nanatili na lamang ako sa factory na pinagtatrabahuhan ko pero inilihim ko rin sa kanila ang sakit ko habang ako'y patuloy na nagpapagamot. Siguro nga po ay naging masyadong matayog ang pangarap na gusto kong maabot kaagad. Tama nga ang sabi ni JB na kapag mabilis kang umakyat ay mabilis ka ring bababa. Kaya naman minabuti kong dahan-dahan na lamang muna ang pag-abot sa mga pangarap ko. Sa awa ng Diyos ay nagamot din naman po ang sakit ko, Papa Dudut, pero pagkatapos nito ay pinili kong magstay na muna sa trabahong nagbigay sa akin ng opportunity. Kailangan ko ring bumawi sa kanila dahil kung hindi sa kanila ay hindi ko
mababago ang buhay ko. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin po akong nagtatrabaho sa factory at habang buhay kong tatanawin na isang utang na loob ang mga bagay na naitulong nila sa buhay ko. Papa Dudut, alam kong malayo pa po ang lalakbayin ko tungo sa pagkamit ng mga pangarap ko pero naniniwala ako na sa tulong ng sipag at tiyaga ay makukuha ko rin ang buhay na gusto ko para sa pamilya ko. Magpatuloy lamang po tayo sa pagharap ng mga hamong dumarating sa atin dahil alam kong hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Hanggang dito na lamang po ang aking storya, Papa Dudut. Maraming salamat. Ang inyong forever kapuso, Jason. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tayong mga tao na nabubuhay sa mundo ay merong tinatawag na pangarap. Isang bagay na nais nating makamit o maabot na ating pinagsusumikapan. Bawat tao ay may iba't ibang pag-iisip. Kaya naman may kanya-kanya tayong pangarap sa buhay. Mga pangarap na nagsisilbing isa sa ating inspirasyon kung bakit tayo ay determinado at nagsusumikap sa ating mga ginagawa. Ang pangarap ay hindi madaling makamit ngunit tiyak mo na maaabot ang pangarap kung ikaw mismo ay merong pagtsatsaga at pagsisikap. Pagtsatsaga at pagsisikap sa buhay ang isa sa mga sagot upang maabot ang iyong mga pangarap. Idagdag mo pa ang determinasyon at tamang diskarte sa buhay sa pagkamit ng pangarap mo sa buhay sa kabila ng napakaraming balakid upang makamit ang mga ito. Katulad na lamang ng kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Veron na bagamat pilit na hinahadlangan ng napakaraming pagsubok ay nagawa niyang maabot ang magandang buhay na pinapangarap niya para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Veron, 53 years old at kasalukuyang nakatira sa Moriya, Ibaraki, Japan. Kasama ang aking 2 anak at ng aking long-time Japanese fiancé. Nais ko lamang na ibahagi ang kwento ng aking pakikipagsapalaran sa bansang hindi ko kilala at pakikisalamuha sa mga taong naiibang lengguwahe at kultura sa ating mga Pilipino. Isa pang dahilan ng paglalahad ng kwentong ito ay upang magsilbing inspirasyon sa lahat ng tao na kagaya ko ay nangangarap na umunlad at umasenso sa buhay. Pero lagi nating tatandaan na ang pag-unlad ay hindi natin basta-basta makakamit kung hindi tayo magsisikap na mangyari yon. Dahil ang pag-asenso at pagkamit ng mga pangarap ay hindi basta-basta ibinibigay sa atin. Kailangan natin itong paghirapan at pagsumikapan. At sisimulan ko na ang aking kwento kung paano nga ba ako napadpad sa isang dayuhang bansa upang makipagsapalaran. Papa Dudut, 3 kaming magkakapatid na pawang mga babae at ako ang bunso. Nasa average level noon ang antas ng pamumuhay namin na kung minsan ay wala, minsan ay meron. Nag-aaral ako noon sa isang university sa Katipunan Avenue bilang second year college sa kursong Business Administration.
At masasabi kong hindi naging madali ang buhay namin noon, lalo pa at hirap kami sa usaping pinansyal. Idagdag mo pa na mahilig ding magsugal ang mami ko. Kaya nga madalas silang mag-away noon ni Daddy. Na di kalaunay nauwi na sa hiwalayan dahil sa hindi na maawat ni Daddy ang pagsusugal ni Mami. Halos tinitipid ko noon ng pera para lamang magkasya yon ng 1 linggo para sa pamasahe at baon ko. Ugali kasi ni Mami na kapag binigyan niya ako ng pera ay bahala na akong mag-budget noon. Pero kahit naman na ganon siya ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya nga ako nagpupursige sa pag-aaral ay para makapagtapos ako at makahanap ng magandang trabaho at may ahon ko sa hirap ang pamilya ko. Pero dahil nga sa palagiang pagsusugal noon ni Mami ay unti-unti na ring nauubos. Ang mga ipon namin pati na rin ang perang iniwan ni Daddy para sa pag-aaral naming magkakapatid. Dahil nga doon ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral at dahil uso noon ang mga recruiter ng entertainer sa Japan ay isa na rin ako sa nag-apply para magtrabaho doon. May nakilala kasi si Mami noon na entertainer sa Japan. Nakakauwi lang ng Pilipinas para magbakasyon at nireto nga raw niya ako. Pasensya ka na, anak, at hindi ko na kayo kayang pag-aralin lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Patitigilin muna kita sa pag-aaral, nak. Pero mami, alam niyo po kung gaano ko kagustong makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko naman yon. Kaya lang nasa second year ka pa lang naman eh. Ang mga ate mo graduating na pareho. Kaya kailangan nilang magpatuloy sa pag-aaral. Mami naman eh. Kahit wag niyo na po akong bigyan ng pangkain ko, pamasahe lang po okay na. Basta maituloy ko lang po yung pag-aaral ko. Nak, kahit pamasahe wala na rin ako may bibigay sa'yo. Lalo na ang layo ng university na pinapasukan mo. Ay yung mga ate mo naman isang sakay lang ng jeep makakarating na sila sa university nila. Ang unfair naman po, Mami. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral eh. Pero kailangan mo nga munang tumigil. Pwede mo naman ituloy ang pag-aaral mo pag nakatapos na mga ate mo. Nangako naman sila na pag-aaralin ka kapag nakatapos na sila. Eh kung mag-part-time job na lang po kaya ako para mapag-aral ko po ang sarili ko. At anong trabaho naman ang papasukin mo? Katulong, tindera, janitress, serbidora? Ganong mga trabaho ba ang gusto mo? Pwede po ako magtindera o kaya janitress. Hindi ako papayag. Magkano lang naman ang kikitain mo dyan? Hindi yun sasapat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya ang mabuti pa, makinig ka na lang sa akin. Pansamantala ka lang naman titigil eh. Pero Mami… Wala nang pero-pero. Kung gusto mo talaga magtrabaho para makapag-aral, ba't di mo subukan mag-Japan? Japan po? Oo! May kumari ako na kauuwi lang galing Japan. Entertainer siya doon at balita ako malaki ang sweldo. Gusto niyo po na magtrabaho ako sa Japan? Temporary lang naman anak, habang hindi ka pa naman nag-aaral. Mag-ipon ka at saka ka magpatuloy sa pag-aaral mo. Pero ang layo po ng Japan, Mami. Hindi rin po ako marunong mag-Japanese. Matututunan mo naman yun, nak. Yung kumari ko nga, hindi yung marunong maghapon pero tingnan mo naman ngayon. Para ng hapon ko magsalita. O bakit? Ayaw mo ba? Malaki ang sweldo doon. O kung magkataon pa makapangasawa ka ng mayamang hapon, giginhawa ang buhay natin. Di ko naman po kasi alam kung ano magiging kapalaran ko doon. Anong magiging buhay ko doon? Baka mapahamak naman po ako. Ano ka ba, nak? Tutulungan ka ng kumari ko. Sigurado kung hindi ka niya pababayaan doon. Siya ang bahala sa lahat. Nangangailangan daw sila ng entertainer. Malay mo naman. Ito na pala magiging swerte natin. Swerte mo! Pwede po bang pag-isipan ko muna?
Ay bakit pag-iisipan mo pa? Eh kasi ayoko pong lumayo sa inyo. Huwag mo kong alalahanin dito, nak. Pagkakataon na to. Kapag sinwerte ka sa trabaho mo sa Japan, hindi ka lang basta makakaipon para sa pag-aaral mo. Mabibigyan mo na rin ako ng maginhawang buhay kagaya ng lagi mong sinasabi sa akin. Kaya ko naman pong gawin yun kahit nasa Pilipinas ako eh. Pero mas mapapabilis kung sa Japan. Wala na tayong babayaran na kahit ano. Si Kumari nang bahala sa lahat ng kailangan mo. Pag-isipan mong mabuti, nak. Sige po. Papadudot halos maiyak ako noong sabihin sa akin ni Mami na kailangan kong tumigil sa pag-aaral dahil hindi na niya ako kayang pag-aralin. Sa totoo lang ay kaya ko namang mamasukan habang nag-aaral kung yun lang naman ang tanging paraan para maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Pero dahil sa hindi pumayag si Mami ay wala akong nagawa. Kung hindi ang pumayag lang, lalo pa at wala rin naman akong ibang choice. Desisyon pa rin naman niya ang masusunod sa bandang huli. At hindi ko rin alam kung susundin ko ba siya na magtrabaho muna ako sa Japan para makapag-ipon kaya sinabi ko na lamang na pag-iisipan ko. Pero kung ako ang tatanungin ay ayaw ko dahil unang-una sa lahat ay malayong malayo ako kay Mami at sa mga kapatid ko. Pangalawa ay hindi ko kabisado ang kultura ng mga Hapon at ang pananalita nila. At pangatlo ay natatakot ako, Papa Dudut, na baka makatagpo ako ng mga yakuza doon. Base kasi sa mga nababasa ko sa mga libro at napapanood ko sa TV ay kinakatakutan daw ang mga yakuza. Nalaman nga ng mga kapatid ko ang balak ni Mami na ipadala ako sa Japan at hindi sila natuwa. Sinubukan nilang kausapin si Mami dahil masyado pa raw akong bata para magtrabaho at sa ibang bansa pa. Pero hindi rin nila natinag ang desisyon ni Mami. Dahil kaming magkakapatid ay sobrang masunurin kay Mami, kaya naman kung ano man ang nagiging desisyon niya ay sinusunod namin kahit na labag yon sa kalooban namin. Ilang buwan nga simula nang matigil ako sa pag-aaral ay graduate na rin pareho sina Ate Rachel at Ate Lou habang ako naman ay undecided pa rin kung magtatrabaho ba ako sa Japan. Isang araw ay nabigla na lamang kami sa sinabi ni Ate Rachel na siya na lang daw ang pupunta ng Japan kapalit ko, total ay siya naman daw ay malakas ang loob. Hindi nga kumontra roon si Mami at gaya ng napagkasunduan ay wala kaming binayaran kahit na 5 duling. Dahil sa kumare na ni Mami ang sumagot sa lahat ng gastos at requirements. Ilang buwan din bago nakaalis noon si Ate Rachel at noong nasa Japan na siya ay ikinuwento niya sa amin kung gaano kaganda ang lugar na yon at kung gaano ka-organized ang lahat. Sobrang linis din daw ng paligid, hindi kagaya dito sa Pilipinas na kung saan-saan ka na lamang may nakikitang kalat. Sa pananatili nga roon ni Ate Rachel ay sinabi niya na gusto na raw niya roon, kaya naman sumunod na rin mag-Japan si Ate Lou. At hindi rin nagtagal ay ako naman ang sumunod noong taong 1990. Sa una ay nahirapan akong makisalamuha sa mga tao roon, lalo pa at hindi naman ako nakakaintindi ng Hapon o kaya naman ay nagsasalita ng Hapon. Pero hindi rin nagtagal ay nagustuhan ko na rin ang trabaho ko roon bilang entertainer. At dahil nga 3 na kaming nasa Japan ay unti-unti na naming naiparenovate ang bahay ni Mami na ikinatuwa niya ng husto. Lagi rin kami nagpapadala sa kanya ng pera para makapag-happy-happy siya. Hindi naman lingid sa aming magkakapatid na mahilig sa sugalang Mami namin. Pero dahil mahal namin siya, ay gusto naming ibigay sa kanya yung mga bagay na alam naming makapagpapasaya sa kanya. At nagtatrabaho kami dahil gusto naming makabawi sa kanya. At sa ilang buwan ko nga na pagtatrabaho noon sa Japan, ay nakilala ko ang Hapon na napangasawa ko noong taong 1993. At kalaunan ay binayaan kami ng 2 supling na parehong babae. Mabait naman ang napangasawa kong Hapon, Papa Dudut. Ang problema nga lang ay hindi ko nalaman kaagad na adik pala ito sa sugal. Nalaman ko lang ang tungkol doon nang isang beses ay isa sa mga katrabaho niya
ang nagsabi sa akin na hindi nga raw ito pumapasok sa trabaho dahil nagtatago ito sa mga pinagkakautangan nito ng dahil lang sa pagsusugal. Wala naman akong kamalay-malay noon dahil ang paalam niya sa akin ay may out of town project sila kaya naman hindi siya nakakauwi sa bahay. Yun naman pala ay baon kami sa utang. Halos manlumo ako nang malaman ko ang kabuang halaga ng mga inutang niya. Sinubukan ko siyang tawagan at kausapin noon na harapin ang problemang ginawa niya. Pero ang sabi niya ay natatakot siyang makulong. Bilang mag-asawa kami at kasal, ang utang niya ay utang ko na rin. Kaya naman problemado ako kung saan ako kukuha ng ipambabayad sa utang namin. Kaya naman iyak ako ng iyak noon nang makauwi na ako ng bahay. At inabutan ko pa ang anak kong panganay na si Mariko na gumagawa ng mga homeworks niya. Kahit nasa Japan, lumaki si Mariko ay napakahusay niyang magtagalog. Dahil simula pa lang nang matuto siyang magsalita ay Tagalog na ang salitang ginagamit ko kapag kinakausap ko siya. Mama, bakit ka po umiiyak? Wala to, baby. Masama lang ang pakiramdam ng mama. Kilala kita, Mama. Alam ko may problema ka po. Pwede niyo naman pong sabihin sa akin kung ano po yung problema niyo eh. Ang papa mo kasi. Bakit po? May nangyari po ba kay Papa? Wala, baby. May nagsabi lang sa mama na si Papa daw hindi na pumapasok sa work. Di po ba sabi ni Papa may out of town project po siya? So nagsinungaling po sa atin si Papa? Oo, baby. Nagsinungaling sa atin ang papa mo. Pero hindi lang yun ang problem ni mama. Ano pa po, Ma? Ang papa mo raw, hindi na siya pumapasok sa work kasi marami siyang utang. Nagtatago siya sa mga pinagkakautangan niya. Bakit po maraming utang si Papa? May gambling problem ang papa mo. Hindi po ba bad yun? Oo, bad yun. Pero ang pinoproblema ngayon ni mama, kailangan ko kasing bayaran lahat ng mga utang ni Papa. Pero utang po ni Papa yun. Bakit po kayo ang kailangang magbayad? Kasi si Papa asawa ni Mama. At ang utang ni Papa, utang rin ni Mama. Unfair po yun, Mama. Si Papa lang po dapat ang magbayad nun. Yun kasi ang law, baby. Kailangan nating sumunod sa batas. Pero ikaw naman po ang mahihirapan. Dapat po tutulungan kayo ni Papa sa pagbabayad. Mas madali po yun. Hindi ko nga alam kung nasaan ang papa mo eh. Tinatawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Pag naghiwalay po ba kayo ni Papa, hindi nyo na po kailangan bayaran yung utang niya? Oo, pero mahabang proseso ang dadaanan ng pakikipaghiwalay ko sa papa mo. Hiwalayan nyo na po si Papa. Nagsisinungaling si Papa sa inyo eh. Sabi niya may out of town trip siya, pero wala naman po pala. Papayag ba kayo kung sakaling hihiwalayan ko ang papa ninyo? Kung yun lang po yung paraan para hindi na po kayo mahirapan, Ma. Bakit? Hindi nyo na ba mahal ang papa nyo? Bakit? Kami po ba, Ma? Mahal po ba niya kami? Oo naman, mahal niya kayo. Ano bang klaseng tanong yan? Kung mahal po kami ni Papa, hindi niya po kami pababayaan. Papadudod speechless ako ng mga oras na yon. At hindi ko malaman ang isasagot sa anak kong si Mariko. Sa murang edad niya kasi ay hindi siya mahirap paliwanagan ng mga bagay na tanging matatanda lamang ang nakakaintindi. Hindi ko tuloy maiwasang hindi humanga sa kanya dahil napakakalmado lamang niya at hindi nag-hysterical sa mga ganong klase ng bagay. Kung sa iba siguro na kaedad ni Mariko ay baka nagwala na, lalo na kung maghihiwalay na ang mga magulang nito. Papadudo taong 2007 ay nakapagdesisyon na ako na makipag-divorce na sa asawa ko. Pero dahil mahaba-haba pang proseso yon ay nakisama pa rin ako sa asawa ko nung minsan ay umuwi siya sa amin. Panay ang hingi niya ng tawad sa akin dahil itinago niya ang katotohanan. Pero sinabi ko sa kanyang wala akong pakialam, basta ang gusto ko lamang ay maghiwalay na kami. Hindi ko nga inaasahan na mabilis siyang papayag na maghiwalay kami.
Samantala dahil nga sa ako na lamang ang inaasahan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral at mga pangangailangan ay nagpa siya akong magdoble kayod sa club na pinagtatrabahuhan ko. Sa pagtatrabaho ko na igugol ang buong panahon at oras ko sa kagustuhan na rin na mabayaran ang utang ng asawa ko. Ako na rin kasi ang nahihiya kapag may nakakakita sa akin na pinagkakautangan nito. Nakiusap ako sa kanila na unti-unti ay babayaran ko ang mga perang hiniram nito sa kanila at pumayag naman sila. Habang hindi pa nga na-approve ang divorce namin ng aking asawa ay nanatili pa rin kami ng mga bata kasama niya. Bagamat ayaw niyang makipaghiwalay sa akin ay wala rin naman siyang nagawa dahil gusto ko na talagang makipaghiwalay. Naisip ko kasi na baka sa susunod ay hindi lang ang pagiging sugarol niya ang problemahin ko. Papadudot, hindi ko nga alam kung bakit ba ako nagpadala sa buyo ng mami ko noon na magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal at hindi ko pa lubusang kilala. Masyado pa akong bata noon at wala pa naman sa isip ko ang pag-aasawa. Kung alam ko lang sana na magiging ganon ang sitwasyon at mababaon din ako sa utang ay hindi na sana ako nagpakasal. Pakiramdam ko tuloy ay ibinalik ko lang ang 50 lapad na ibinigay ng asawa ko noon kay mami para lang mapakasalan ako. Sa Japan kasi, Papa Dudut, ay may kaugalian na kapag mag-aasawa ang lalaking Hapon ng babaeng iba ang lahi ay obligado silang magbigay ng 100 lapad sa mga magulang ng babaeng pakakasalan nila. Pero ang sa kaso namin ay 50 lapad lamang ang naibigay ng asawa ko kay mami dahil hindi naman siya mapera at biglaan lang din ang pagpapakasal namin. Patapos na kasi ang kontrata ko noon sa club na pinagtatrabahuhan ko at hindi nga ako nakapag-renew sa hindi ko malamang kadahilanan. At dahil nga tapos na ang kontrata ko ay kailangan ko nang bumalik ng Pilipinas. Pero kinausap ako ni mami na kung makakahanap daw ako ng Hapon na willing akong pakasalan ay mainam para maging ganap na Japanese citizen raw ako. At hindi ko na kailangang bumalik pa ng Pilipinas. Nabigla naman ako noon sa sinabi ni mami dahil ang kasal para sa akin ay ginagawa lang kasama ang taong mahal mo at wala ng ibang dahilan. Mataas ang respeto ko sa salitang kasal at napakasagrado noon para sa akin. Kaya hindi ko lubos maisip ang naging suggestion sa akin ni mami na magpakasal ako ng ganun lamang. Pero dahil sa hindi ko rin magawang suwayin si mami ay pumayag akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal hanggang sa nagkaroon na kami ng anak. Sa paglipas naman ng panahon ay natutunan kong mahalin ang lalaking napangasawa ko. Pero lahat ng yon ay naglahong parang bula nang malaman ko ang sekretong tinatago niya sa akin. Pero kahit na ganoon ay naisip ko na kung hindi man ako sinwerte sa asawa, ay sobrang swerte ko naman sa mga anak ko dahil mahal na mahal nila ako. At lagi silang nandyan para damayan ako. Mariko? Bakit po, Ma? Nakapag-decide na ako na tuluyan na ako makikipaghiwalay sa papa niyo. Di ba po naghiwalay na kayo ni Papa? Oo, pero hindi pa naman yun na-approve. Nasa proseso pa kaya naghihintay pa tayo, di ba? Ganun po ba? Pero sigurado na po ba kayo? Hindi niyo na po ba mapapatawad pa si Papa? Matagal ko nang napatawad ang papa niyo. Alam niyo namang hindi ako nagtatanim ng galit, di ba? Opo, Ma. Sobrang bait niyo nga po eh. Pero kahit napatawad ko na ang papa niyo, kailangan ko tong gawin. Nagsinungaling na siya sa akin at alam kong uulitin niya yon. Ang importante lang sa akin ngayon, kayong dalawang magkapatid. Sasama po kami sa inyo, Ma. Huwag niyo po kaming iiwan kay Papa, ha? Siyempre hindi. Hindi ko kayo iiwan. Kaya nga ako nagsisikap dahil sa inyo. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para sa inyo. Thank you po, Ma. Kasi kahit nahihirapan na po kayo sa pagbabayad ng utang ni Papa, hindi niyo pa rin kami pinapabayaan. Bakit ko naman kayo pababayaan? Mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo.
Alam ko po na halos hindi na po kayo nakakapagpahinga dahil sa pagtatrabaho para lang po mabayaran ng mga utang ni Papa. Huwag mo akong intindihin, anak. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Sa inyo ko kumukuha ng lakas para kayanin ko lahat ng to. Sorry po, Ma. Kasi wala man lang po kaming maitulong sa inyo. Hindi, anak. Hindi mo kailangan mag-sorry. Basta mag-focus lang kayo sa pag-aaral nyo, okay? Gagawin ko ang lahat para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Hindi bali nang mapagod ako sa pagtatrabaho. Basta maibigay ko lang lahat ng kailangan nyo. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging mama namin. Hindi, mas maswerte ako. Kasi kayong naging mga anak ko. Mahal na mahal po namin kayo, Ma. Mas mahal ko kayo. Huwag na po kayong umiyak, Ma. Kahit ano pong mangyari, sa inyo po kami sasama. Salamat, anak. Salamat. Hayaan mo, Ma. Pag nakatapos kami ng pag-aaral, kami naman po ang bahala sa inyo. Gagawin ka naming reyna. Hindi nyo na po kailangan magtrabaho kasi kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Ano ba yan, Ma? Pati po ako naiiyak eh. Nasaan na ba ang kapatid mo? May practice daw po sila para sa theater play nila. Ay, oo nga pala, manunood pala tayo no next week. Opo, next week na po yun. Ay, oo nga po pala. Ako din po pala, Ma. May gusto rin po sana akong salihan na club. Anong club naman? Tennis club po. Oo, ba't di ka sumali? Wala pa po kasi akong gamit eh. Sus, yun lang pala. Sumali ka. Ibibili kita ng mga kailangan mo para sa tennis club. Talaga po? Oo naman. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Thank you po, Ma. Thank you so much po. I love you po, Ma. Papadudot taong 2008 nga ay tuluyan nang napawalang bisa ang kasal namin ng asawa ko. At nanatili naman siyang tahimik tungkol doon. Na-realize din daw niya ang pagkakamaling nagawa niya. Pero huli na para magsisi pa siya. Hindi lang daw niya matanggap na sarili niyang pamilya ang magiging kapalit sa mga utang niya. Matagal ko naman siyang napatawad at masasabi kong nanghihinayang din ako sa mga pinagsamahan namin. Lalo pa at may 2 kaming anak. Pero wala naman ako magagawa dahil yung pagsisinungaling niya sa akin ay hindi ko mapapalampas. Buong pagsasama namin ay naging tapat ako at wala akong inilihim sa kanya dahil ayaw ko na maglihim siya sa akin. Kung sana ay ipinagtapat lang niya sa akin ang totoo ay baka naiintindihan ko pa. Pero napakatagal ng panahon niyang itinago sa akin ang addiction niya sa sugal at ibinaon niya pa sa utang ang pamilya namin. Ang tanging nasabi ko lang sa kanya noon ay ayusin na niya ang buhay niya dahil hindi na kami bumabata pa. Na kung may balak pa siyang mag-asawa ulit ay huwag na niyang ulitin ang pagkakamaling ginawa niya dahil napakahirap ng broken family. At alam na alam ko yon. Hindi ko na naman siya pinagbawalan na madalaw ang mga bata kung gusto niya. Pero nahihiya na raw siyang humarap sa mga anak namin dahil alam niya raw sa sarili niya kung gaano siya nagkulang sa mga ito. Sinabi ko naman sa kanya na matalino at mabait na bata ang mga anak namin. Kaya maintindihan nila ang sitwasyon at hindi nila magagawang magtanim ng galit sa kanya. Nginitian lamang niya ako at saka siya muling humingi ng tawad sa akin at sinabing sana ay maging magkaibigan kaming ulit. Sinabi ko namang walang problema sa akin dahil mabuti na nga rin yon na wala kaming sama ng loob sa isa't isa bago tuluyang maghiwalay ang mga landas namin. Nagpasalamat din siya ng gusto sa akin dahil nagawa kong bayaran ang lahat ng mga utang niya. Ginawa ko ang lahat noon dahil nga sa mag-asawa kami at ayaw ko rin na mabaon sa utang ang pamilya namin. Hindi naman ako nangihinayang sa pera na ipinambayad ko sa mga utang niya. Ang tanging pinanghihinayangan ko lamang ay ang pamilya naming nasira dahil lamang sa pagkalulong niya sa sugal. Hindi naman sa nag-iisip ako ng hindi maganda pero what if kung sa susunod ay may mapahamak na dahil sa mga utang niya. Pero tapos na yon at tuluyan na nga kaming naghiwalay.
Ang tanging priority ko na lamang ng panahon na yon ay ang mga anak ko. Kung paano kami kakain sa araw-araw, kung paano ko sila igagapang sa pag-aaral. Papadudot ng upahan kami noon sa isang maliit na apartment na mura lamang. Nagtiyaga muna kami roon kahit na hindi yon kasinlaki ng bahay ng dati kong asawa. Ayos lang naman daw sa mga anak ko dahil ang importante raw ay may masisilungan kami at magkakasama. Doon ko nga na-realize na kahit lagi akong wala sa bahay dahil nagtatrabaho ako, ay alam kong napalaki ko sila ng maayos. Dahil hindi sila nagde-demand sa akin ng kung ano-ano, lalo na kung alam nilang hindi ko kayang ibigay. Samantala naging maayos naman ang pamumuhay naming mag-iina. Kahit paano ay nakakaraos kami sa araw-araw at natutustusan ko ang pag-aaral nila. May mga time lang talaga na kapag nagkakasakit ako ay napapaiyak na lamang ako dahil naiisip kong hindi ako pwedeng magkasakit. Lalo pa at ako na lamang ang inaasahan ng mga anak ko. Hindi ko rin naisip na humingi ng tulong sa mga kapatid ko noon, Papa Dudut, dahil alam kong may mga kanya-kanya rin silang problema sa buhay at ayaw ko nang dumagdag pa. Pinilit kong kayanin lahat ng pagsubok na dumarating sa akin. Palagi lang akong nagdarasal sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas at tapang para harapin ang lahat ng pagsubok na yon. At alam kong nakikinig siya sa mga panalangin ko dahil alam kong ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Ilang linggo pa nga lang habang pauwi ako galing sa trabaho, Papa Dudut, ay may isang babaeng lumapit sa akin at nagpakilalang teacher sa isang university sa Ibaraki, Japan. Nahalata ko naman kaagad na hindi siya Hapon at isa siyang Pinay. Kaya naman tumigil ako sandali para makipag-usap sa kanya, Papa Dudut. Hi, magandang gabi sa'yo. Ay, madaling araw na pala. Hi Den, may kailangan ka? Actually meron, baka lang kasi gusto mong i-consider. Pwedeng diretsahin mo na ako kung ano ba talagang kailangan mo? Oh, sorry. Ako pala si Gracia. Anyway, math teacher ako sa Seiha University and almost 7 years na ako nagtuturo. Okay, anong kailangan niyo sa akin? Bale, lagi akong kasama nung asawa ko na pumupunta dun sa club na pinagtatrabahuhan mo. Don't get me wrong ha, lagi kasi silang nagiinuman sa club na yon kasama ng mga katrabaho niya. Lagi ako nakikisabit, alam mo na, baka mga liwa si Mister. Kidding aside, napansin kita agad. Bakit? Kilala mo ba ako? Hindi kita kilala personally pero lagi kasi kitang nakikita at lagi rin kitang inoobserbahan. Magaling ka palang mag-English. Oo. English kasi talaga ang language na ginagamit ko nung mapunta ako rito. Nakasanayan ko nang gamitin. Ano bang meron? Baka kasi gusto mo mag-apply bilang English teacher para hindi mo na kailangan magtrabaho sa club. Hindi sa minamaliit ko yung trabaho mo pero sayang kasi yung husay mo sa pagsasalita ng English. Gustuhin ko man pero hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Kaya nga nagtsatsaga ako sa club bilang entertainer eh. Yun lang ba? Walang problema yun. May program ang Seiha University na open sa mga balak maging English teacher. Iti-train ka nila. Siyempre mag-aaral ka uli pero magpo-provide sila ng allowance para sa'yo. Pero may mga exams na dapat mong ipasa kung gusto mo talagang maging teacher. Then kapag nakapasa ka at nakagraduate, pwede ka nang kumuha ng lisensya bilang teacher and last but not the least, kailangan mong umattend ng mga seminar. Kung mag-aaral kasi ako ulit, paano naman ang pamilya ko? May 2 akong anak na nag-aaral. Nagbabayad pa ako ng renta sa apartment na tinitirhan namin. Tulad nga ng nabanggit ko, may allowance na ibibigay sa'yo kapag nag-train ka under Seiha University. 2 lapad yun kada buwan, edi 10,000 pesos. Bakit ganun kalaki ang allowance? Kasi in demand ang English teacher dito sa Japan. Kung di mo napapansin, halos mabibilang mo lang yung mga Japanese na nakakaintindi ng English. Kaya ang gusto nila, kumuha ng mas marami pang English teacher na capable talaga at mahusay sa English. Kung tutuusin, di ka na mahihirapan kasi marunong ka nang magsalita ng Hapon. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman, pwede. Pero kung gusto mong mapadali ang pag-iisip mo, tutulungan kita. Aside sa mga benefits na nasabi ko sa'yo kapag nag-undergo ka na ng training,
Kung may mga anak kang nag-aaral, pwede nilang bigyan ng scholarship kung makakapasa sila sa exam na ibibigay ng university as long as within high school bracket pa sila. Kung college naman na sila, di na sila eligible para sa scholarship. Talaga pwede silang maging scholar? Sakto kasi nasa junior high pa lang ang mga anak ko. Ayun! Pwede pa sila! Kailangan lang nilang mag-take ng exam. Pero okay lang ba yun? Sa ibang school sila nag-aaral eh. Oo, kasama yan sa program nila. Ang kaibahan lang, kung sa SEHA sila nag-aaral, di na nila kailangan mag-take ng exam. Basta may proof lang na indigent sila or may financial problem na nakakahadlang sa pag-aaral nila. Paano ba mag-apply? Gusto ko sanang subukan. Nice decision! So, para makapag-apply ka, syempre kailangan ng mga document mo, birth certificate, certificate of residency, visa. Yung mga additional requirements, sila na bahala magsabi sa'yo. Basta i-ready mo lang lahat ng mga binanggit ko sa'yo. Marami pa silang benefits na ibibigay kapag nakapasa ka na. Sige, maraming salamat. Pero paano ba? Paano kita makukontak para sana matulungan mo ako makipag-usap sa kanila? Eto, nandiyan yung contact number ko. Tawagan mo ako pag handa ka na ha. Maraming salamat, Gracia. Walang anuman. Sino pa pang magtutulungan sa dayuhang bansa na to? Eh di tayo lang din na kapwa mga Pilipino. Papadudot pakiramdam ko na mga oras na yon ay pinatakan ako ng Diyos ng swerte. Dahil noon pa man ay gusto ko nang makapagtapos ng pag-aaral. At tila iyon na yata ang sign ng katuparan ng pangarap ko. Sa totoo lang, simula nang mapadpad ako sa Japan ay sobra akong nanibago. Hirap ako sa lengguwahe nila at hindi ko masyadong alam ang trabahong pinasok ko. Sa dami ng mga nag-a-apply bilang entertainer sa Japan ay hindi ko akalain na mahirap palang kumita. Bawat lapad ay kailangan mong pag-igihan. May mga araw nga na gusto ko nang sumuko dahil sa sobrang pagod. Trabaho sa gabi, maglinis ng club, practice sa umaga, trabaho ulit sa gabi. Mga oras na parang gusto ko na lamang umuwi kasi ang hirap pala. Mag-isa akong lumalaban para sa kinabukasan ko at ng mami ko na nasa Pilipinas. Pero naisip ko na hindi ako nagpunta ng Japan para lamang sumuko dahil lang sa nahihirapan ako. Ginagawa ko yon para sa mami ko at nung magkaroon nga ako ng anak ay sila na ang naging inspirasyon ko para magpatuloy at mas lalong magsumikap. Nag-apply nga ako sa SEHA University bilang estudyante sa MA Teaching English. At sa totoo lang ay medyo nahiya pa ako noon dahil ako lamang ang pinakamatanda roon. Pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa makatapos na nga ako ng pag-aaral sa taong 2011. Vocational lamang yon kaya naman 2 years lang ako nag-aral. Nag-take pa muna ako ng exam at sa awa ng Diyos ay nakapasa ako. At sa wakas ay nakakuha ako ng lisensya bilang isang ganap na ESL o English as a Second Language Teacher ng SEHA University. Sinigurado ko rin na maka-attend sa lahat ng seminar para mas mapagbuti pa ang pagtuturo ko. Hanggang sa nakilala na nga ako bilang isang mahusay na guro. Nagbunga ang lahat ng paghihirap ko at pagtsatsaga. Pakiramdam ko noon ay unti-unti ko na kang natutupad ang mga pangarap ko na akala ko ay hindi ko na matutupad dahil may mga anak na ako. Pero sila din ang naging daan para mas lumakas ang loob ko at patuloy na abutin ang mga pangarap ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa pamilya ko. Kagaya nga rin ng ipinangako ay nagkaroon ng scholarship ang mga anak ko at napakalaking tulong talaga noon sa amin. Dahil hindi ko na problema ang pagbabayad ng tuition fee nila. Nang mag-college naman sila ay hindi na sila sakop ng scholarship ng university. Pero doon ko na sila pinag-aral, total ay capable naman ako na pag-aralin sila. Mag-iisang taon pa lamang ako noon sa pagtuturo nang makilala ko naman ang big time na Hapon na naging boyfriend ko. Bago pa man naging kami ay katakot-takot na pambabasit na ang ginawa ko sa kanya. Sa dahilan nga na ayaw ko nang pumasok sa isang relasyon. Sa pagkadala ko sa ginawa ng dati kong asawa. Pero dahil nakita ko kung gaano siya kasinsero at kadeterminadong mabihag ang puso ko,
ay sinagot ko rin siya. Sa totoo lang ay sinagot ko siya dahil alam kong matutulungan niya ako sa maraming bagay. Pero kalauna naman ay talagang nahulog na ang loob ko sa kanya. Bukod kasi sa mabait siya ay nakita ko kung gaano siya ka-concern sa akin, lalo na sa mga anak ko. Siya na nga rin ang nagpresenta na sasagot sa gastusin ng pagka-college ng mga anak ko. Mama! Akala ko ba may practice kayo ng tennis ngayon? Bukas na lang daw po since walang pasok. Ganun ba? Ang kapatid mo nandyan na ba? Lumabas lang po sandali, nagpunta sa store. Wala na raw po kasi siyang color pens eh. Eh ikaw, wala ka bang kailangan? Wala naman po. Okay, basta kung may kailangan ka magsabi ka lang sa akin ha. Okay po, ma. Siya nga pala anak, may sasabihin sana ako, kaso wala pa yung kapatid mo eh. Ano po yun? Importante po ba? Oo eh. Pwede niyo naman pong sabihin sa akin. Ako na lang po magsasabi kay Akira. May good news ako. Sayang wala pa si Akira eh. Sabihin niyo na po, ma. Ano po ba yun? Ang sabi kasi ng tito Kenji nyo, siya na raw ang magpapaaral sa inyo sa college. Talaga po? Oo, kaya hindi na natin po problemahin ang gastos sa pag-aaral nyo. Pero okay lang po ba na ipaako niyo sa kanyang pagpapaaral sa amin? Siya naman ang nagpupumilit na pag-aralin kayo, kaya hindi na ako nakatanggi. Eh, kung ganon, good news nga po yan, ma. Siguradong matutuwa po nito si Akira. Basta huwag niyong kalimutang mag-thank you sa tito Kenji nyo ha. Siyempre naman po. Pero, seryoso na po ba kayo kay Tito Kenji? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Eh kasi baka wala naman po talaga kayong feelings para sa kanya. Baka ginagawa niyo lang po to para sa amin, ha? Sa totoo lang, nung una yan talaga ang plano ko. Pero nakita ko kung gaano siya kabait at ka-concern sa atin. Kaya na-fall na rin ako sa kanya. Buti naman po kung ganon. Kasi hindi po deserve ni Tito Kenji na gamitin para sa ikakabuti po natin. Alam ko anak, huwag ka mag-alala. Sincere ang nararamdaman ko para sa kanya. So, may bago na po kaming papa? Papa? Agad-agad? Ay, hindi pa po ba? Masyado pang maaga anak. Bago kami mag-proceed sa next stage ng relasyon namin, gusto kong makilala muna namin ang isa't isa. Naintindihan ko po, ma. Papadudod sinagot nga ng boyfriend ko ang gastusin sa pag-aaral ng mga anak ko. At sobrang nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaan. Siya nga ang naging katuwang ko sa lahat ng bagay. Ang gusto nga niya noon ay ilipat na kami ng tirahan pero mariin akong tumanggi. Lalo pa at nakakahiya naman kung iaasa ko ang lahat sa kanya kung may trabaho naman ako at kumikita na ng sapat para sa pamilya ko. Hindi naman niya ako pinilit pero sinabi niya na kung may kailangan ako ay huwag daw akong mahihiyang magsabi sa kanya. Dahil nga sa mga gandang katangian niya ay mas lalong nahulog ang loob ko sa kanya. At lumalim ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Nakilala namin ang husto ang isa't isa at doon ko nga nalaman na hindi lang pala siya basta mayaman. Napag-alaman ko nga na isa pala siyang anak na may-ari ng isang signature brand ng damit. Noong una ay hindi ako naniniwala, Papa Dudut, dahil parang too good to be true naman. Pero may mga patunay siyang ipinakita sa akin at speechless lamang ako. Feeling ko na mga oras na yon ay nananaginip lamang ako o kaya naman ay nasa loob ako ng isang nobela at palabas dahil parang hindi ka panipaniwala ang mga nangyayari sa akin noon. Minsan nga ay natatakot ako dahil parang sobrang swerte naman yata ang dumarating sa amin. Pero nagdarasal lamang ako sa Diyos. Nagpapasalamat at kung anuman ang plano niya para sa amin ay maluwag kong tatanggapin yon. Pero kahit na nalaman kong sobrang yaman pala ng boyfriend ko ay hindi ako nagdemand ng kung ano-ano sa kanya. Dahil kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko at sa mga anak ko. Ayaw kong abusuhin ang kabaitan niya dahil ang pagsagot niya lamang sa pag-aaral ng mga anak ko ay sobrang laking bagay na para sa akin. Sa sobrang tuwa ko nga sa mga nalaman ko ay agad akong tumawag kay Mami para magkwento.
Mami, kumusta na po kayo dyan? Anak ko! Veron! Ayos naman ako rito. Huwag mo akong masyadong alalahanin. Ikaw, kumusta ka dyan? Ang mga apo ko, kumusta? Ayos lang po kami rito, Mami. Buti na patawag ka. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron po, pero mamaya pa po ang pasok ko. May ichichika lang ako sa inyo, Mi. Chika talaga? Tungkol saan ba yan? May boyfriend na po ako. Ay sus! Ang tanda mo na may pa-boyfriend ka pang nalalaman? Huwag ka nga, Mi. Big time ang boyfriend ko, ha? Ay di nga! Paanong big time? Anak siya ng may-ari ng isang signature clothing brand. Pero hindi ko pwedeng sabihin kung anong brand yon kasi bawal daw. Talaga ba? Baka naman ako nilolok mo lang. Mami naman, magsisinungaling ba ako sa inyo? Kung ganun, saan mo nakilala yan? Paano mo nakilala? Pinakilala lang po sa akin ng co-teacher ko. Ayun po, nabighani yata sa ganda ko, nanligaw na. Aba syempre no, sa akin mo yata minanay ang ganda mo. Anong plano nyo niyan? Wala pa naman po, pero sagot na raw po niya yung pag-aaral ng mga apo niyo sa college. Talaga ba? Ay mainam kung ganun. Hindi ka na mamomroblema pag tungtong nila ng college. Oo nga po pero continuous pa naman po ang pagtatrabaho ko kasi ayoko namang iasa sa kanya lahat. Hindi ko pa naman siya asawa Balak mo bang asawahin? Hindi ko pa alam tsaka iniisip ko yung sasabihin ng mga apo niyo. Total, sila lagi ang top priority ko. Kung papayag sila na mag-asawa ako ulit, bakit hindi? Pero kung ayaw naman nila, wala akong choice. Di na ako mag-aasawa ulit. Ay siya, kung ano man ang mapagdesisyonan nyo, hindi na ako makikialam. Kung ako lang din naman ang tatanungin ayaw na kita mag-asawa ulit, lalo na puro babae ang mga apo ko. Baka may gawing masama sa kanila magiging stepdad nila kung sakali. Pero wag naman sana. Naisip ko na yan, Mami. Kaya nga kinikilala ko pang mabuti si Kenji bago ako mag-decide. At syempre, desisyon pa rin po ng mga bata ang susundin ko. Mainam kung ganon. Alam mo, hindi ko lang masabi sa'yo to. Pero proud na proud ako sa'yo. Kasi unti-unti mo nang natutupad lahat ng gusto mo sa buhay. Kasama kayo sa pag-abot ko sa mga pangarap ko, Mi. Para sa inyo tong mga ginagawa ko. Alam ko, anak. Nahihiya tuloy ako sa'yo kasi ang dami kong pagkukulang sa'yo, sa inyong magkakapatid. Utang namin sa'yo nila ate ang buhay namin. Dahil kung wala kayo, wala rin kami rito. Kaya tigilan nyo na po yan. Mahal ka namin. Kung ano man po ang pagkukulang nyo sa amin, hindi yun nakabawas sa respeto at pagmamahal namin sa inyo. Salamat anak. Mahal ko rin kayo. Basta lagi kayo mag-iingat dyan. At kung pwede dalawin niyo ako minsan dito. Gusto ko makita ng personal ang magaganda kong mga apo. Opo, Mami. Isasama ko na rin si Kenji. Mainam nga at nang makilala ko. Papa Dudut, marami pa kaming napag-usapan noon ni Mami. Buti na nga lang at hindi niya ako inudyukan na magpakasal na naman dahil hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa isiping yon. Hindi pa naman kami gaanong katagal na magkakilala ng boyfriend ko at kailangan ko ring isaalang-alang ang mga anak ko bago ako mag-asawa ulit. Hindi lang sila nagsasalita pero alam kong nalungkot din sila noong makipaghiwalay ako sa papa nila. Isinantabi ko na muna ang isipin ko noon tungkol sa pag-aasawa ulit. Nag-focus ako sa pagtatrabaho para sa mga anak ko at kay Mami. Kasi naisip ko na walang permanenteng bagay sa mundo at lahat ay pwedeng magbago. Paano kung temporary lang naman ang relasyon namin ng boyfriend ko at maiwan na naman ako sa huli? Hindi porke may nag-provide para sa amin ay aasa na ako ng aasa. Ayaw ko nang maranasan yung buhay na wala akong malapitan sa oras na nangangailangan ako. Kaya naman mas lalo ako nagsumikap sa trabaho at sinabi ko sa sarili ko na mas pagsisikapan ko pa ang para sa pamilya ko. Hanggat malakas ako at kaya kong magtrabaho ay gagawin ko. Dahil kaya nga ako nagpunta ng Japan ay para magkaroon ng kasiguraduhan na mabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. At gusto ko na kung mawala man ako sa mundo
ay panatag ako dahil alam kong nasa maayos na kalagayan ang mga anak ko. Pero lahat ng mga alalahanin ko ay nawala rin sa paglipas ng mga taon. Dahil nakita ko kung paano kaming alagaan at mahalin ng boyfriend ko, lalo na ang mga anak ko. Tinanggap niya ako ng buo at inako na niya ang responsibilidad sa mga anak ko kahit na hindi ko naman hinihiling yon. Doon ko nga na-realize na sobrang swerte ko kasi nakilala ko siya. At sa dinami-rami ng